Ka-Express, malaking balita sa Gilas, Pilipinas. Kompleto na ang tinatawag na quadruple towers ng national team matapos maaprobahan na makakalaro bilang local si Kenton Meliora Brown. Kasabay nito, kumpirmadong babalik na rin si Kai Sotto sa Gilas matapos ang kanyang knee injury, habang patuloy ring lumalakas si AJ Edu at nananatiling mahalagang piraso si Junmar Fajardo. Official na pwedeng isabak sa QMB bilang Filipino player, kaya't automatic siyang magiging bahagi ng Gilas moving forward. Ito ay nagbibigay daan sa coaching staff na magkaroon ng mas malalim na rotation sa front court. Sa kabilang banda, si Japit Aguilar, na matagal nang nagsilbi sa national team, ay nagretiro na, pero kamakailan ay pinabalik ni coach team para tugunan ang kakulangan sa big man. At ngayon, mas malinaw na naipasa na ang baton sa bagong frontline. At magandang balita rin para sa mga fans, bumalik na sa ensayo si Kai at ipinakita ang kanyang improved shooting at ball handling skills sa isang video practice. Ito ang unang senyales na handa na siyang magbalik aksyon para sa bansa. Hindi rin matatawaran ang kontribusyon ni Junmar Fajardo sa kabila ng pag-usad ng bagong henerasyon na nanatili siyang vital piece ng Gilas, lalo na ngayong babalik si Kai. Magiging malaking tulong ang kanyang veteran leadership at stability sa ilalim ng ring. Para naman kay AJ Edu, kitang-kita ang kanyang pag-unlad. Matapos ang exceptional na performance sa FIBA Asia Cup, inaasang mas lalo pa siyang titibay at magiging mas malaking puwersa sa darating na mga laban. Ka-express sa pagbuo ng quadruple towers na ito, kitang-kita na mas handa na ang Gilas na makipagsabayan sa mas matatangkad na kalaban sa Asia at sa buong mundo. Unti-unti nang nabubuo ang bagong mukha ng Gilas at ngayong kompleto na ang tinatawag na quadruple towers, mas malinaw ang direksyon ng koponan para sa mga susunod na torneo. Ang frontline na binubuo ni Kai Sotto, Junmar Fajardo, AJ Edu at Kenton Meliora Brown ay hindi lamang tallest combination sa kasaysayan ng national team, kundi isa ring simbolo sa pagbabago ng henerasyon sa Gilas. Mahalagang hakbang ang pagka-aproba na makalaro si QMB bilang local, so ibig sabihin hindi na siya bibilangin bilang naturalized player, kaya't automatic na siyang bahagi ng pool ng Gilas moving forward. Sa edad na 24 years old at may taas na 6'10", at kilala sa kanyang depensa at hustle plays, malaki ang maiambag niya hindi lamang sa rotation kundi pati sa long-term program ng ating national team. At isa pang magandang balita ay ang pagbabalik ni Kai matapos ang matagal na recovery mula sa kanyang knee injury. Sa kanyang unang video practice, agad na bumugad ang kanyang improved shooting at ball handling skills. Para kay Kai, malaking hakbang ito para hindi lamang siya magiging towering presence sa ilalim, kundi maaari na rin siyang maging mas versatile option para kay coach team. At habang papalapit ang qualifiers, nananatiling vital piece si Junmar Fajardo. Sa kabila ng pagdating ng mga mas batang big man, hindi matatawaran ang kanyang stability at veteran leadership. Siya pa rin ang inaasahan sa mga crucial moments, lalo na sa paint scoring at rebounding. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng balance sa pagdating ng experience at youth sa frontline ng Gilas. Sa AJ Edu naman ay isa ring mahalagang bahagi ng kombinasyong ito. Matapos ipakita ang kanyang potential sa FIBA Asia Cup, kung saan naging mas matatag ang kanyang depensa at hustle, marami ang naniniwala na mas lalakas pa siya sa mga susunod na taon. Sa edad na 24 years old, marami pa siyang panahon para umangat bilang isa sa mga pinaka-importanteng big man sa Gilas. Sa kabilang banda, nakikita na rin natin ang paglipat ng baton mula sa veterano papunta sa bagong henerasyon. Si Japit Aguilar na matagal nang nagbigay serbisya sa ating national team ay nagretero na pero muling pinabalik ni coach team dahil sa pangangailangan ng big man sa nakaraan. Pero ngayong kompleto na ang quadruple towers, mas makakapahinga na si Japet at makapag-focus ang Gilas sa mas batang core ng frontcourt. At malinaw na ang pagbuuan ng quadruple towers, natutugunan ng Gilas ang dating malaking butas sa kanilang laro, ang height at interior presence. At higit pa yan, nagkakaroon ng kombinasyon ng karanasan, versatility at youth na maaring magdala ng mas malaking tsansa para sa tagumpay sa international stage. At isa sa pinakamalaking balita ngayon sa Gilas ay ang quadruple towers na unti-unting nabubuo. Kung dati ay tila imposible, ngayon ay malinaw na nakikita natin ang plano ni coach team na gawing pinakamalakas na frontline sa kasaysayan ng bansa. Nandiyan sina Kai Sotto, Junmar Fajardo,
AJ Edo at ang bagong localized na si Quinton Malura Brown o QMB. Ang pinaka-highlight dito ay si QMB. Sa formal na paglipat ng kanyang FIBA eligibility status, maaari na siyang ituring na local player para sa Gilas. So ibig sabihin, wala nang sagabal sa kanyang pagsama sa Gilas. Hindi na rin kailangang mag-alala sa naturalized slot dahil cover na yon ni Justin Brownie. Kaya't automatic nakasama si QMB sa rotation ng big man. Ito ang dahilan kaya masasabing pwedeng magbigay daan si Japet Aguilar para sa mas batang frontline. Lalo na't nagretero na siya at pansamantalang bumalik lang dahil sa kagustuhan ni Coach Tim na may veteran presence sa nakaraang tournaments. Ngayon, habang lumalakas ang frontline ng Gilas, napaka-importante ring balikan ang pagbabalik ni Kai at sa kanyang unang practice video matapos ang injury, kita agad ang pagbabago sa kanyang laro. Malinis ang shooting stroke, may touch mula sa labas at mas magaan ang kanyang dribbling. Kung noon ay puro low post at rim protection ang kanyang ambag, ngayon ay lumalawak na ang kanyang arsenal bilang modern big man. Hindi rin dapat baliwalain sa AJ Edo na unti-unting nagiging haligi ng Gilas sa 2025 FIBA Asia Cup. Pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa malalaki at malalakas na big men ng Oceania at Middle East. Bata pa si AJ at marami pang room for growth. Sa edad niya, pwedeng maging long-term defensive anchor ng national team. At syempre, nariyan pa rin si Junmar Fajardo. Kahit na 35 years old na siya, ang kanyang presence ay priceless. Siya ang naging sandigan ng Gilas sa loob ng higit isang dekada at sa ngayon, hindi pa rin pwedeng baliwalain ang kanyang size at consistency. At sa pagbabalik ni Kai at paglakas ni AJ, mas magiging balance ang paggamit ni Junmar Fajardo bilang situational weapon. Sa kabuuan ka-express, malinaw na ang paghahanda ng Gilas ay para sa isang bagong era. Ang dating kulang sa frontline ay ngayon sobrang siksik at puno ng talento. At ang tanong na lang, paano hahatiin ni Coach Tim ang playing time ng kanyang quadruple towers habang pinapanatili ang fluidity ng offense at defense ng kupunan? Express habang papalapit ang mga susunod na laban ng Gilas, malinaw na ang direksyon ng national team. Ang pagtatayo ng pinakamalakas at pinakamataas na frontline sa kasaysayan ng bansa, si Kai, AJ, Junmar at QMB ang tinaguriang quadruple towers at sila na ngayon ang magiging pundasyon ng depensa at opensa ng Gilas. Sa pagbabalik ni Kai at paglakas ng frontcourt rotation, maaari nang mag-focus si Japet Aguilar sa kanyang retirement na dati ng pansamantalang inantala dahil sa pangangailangan ng Gilas. Ka-Express, isang bagong era ng Gilas ang magbubukas at sa quadruple towers na ito, handa na silang sumabak sa mas malalaking hamon para sa ating bandera. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.